What is up guys, Speed here, and again we are back. So for today, may naisip lang akong topic na parang ang ganda pag-usapan. Kasi sa panahon ngayon, nagtataas na yung presyo ng gasolina. Mapapaisip ka na lang na kung practical nga ba mag-electric ngayon or mag-e-vehicles ngayon. Lalo na kung bawa galing ka sa de-gasolina, tapos wala ka masyadong alam sa electric. Papaisip ka kung mas makakatipid nga ba ako talaga sa electric o hindi. Kasi may mga nagsasabi mahal daw ang battery, ang replacement ng battery. May mga nakikita akong comments na hindi, ang battery nyo no, so 200k ba? 200k yung battery. Well, hindi naman ganun kamahal ang battery ng electric. In the long run kasi, mas dihamak na mas mahal ang de-gasolina. So, bakit ko nasabi yun? Una, hindi lang ako basta nag-electric lang, nagmotor din ako dati. That time, parang 2021, ang mahal na din ng gasolina nun, mga 70 pesos. That time, sobrang mahal na nun, Makati na sa bulsa yun. Hindi ka na makakadalawang litro sa 100 mo. Dati nakakadalawang litro pa ako nun eh. Kaya makakapagsabi ako na mas tipid nga ang electric compared sa gasolina. Bumabalik tayo sa usapang battery. Yung battery po kasi, hindi naman yan mabilis ma-degrade or mabilis masira na kailangan na palitan. Hindi naman po yan ganun. Depende po yan sa pag-aalaga, sa charging habit nyo. Parang phone lang, sa charging habit nyo, kung araw-araw ba kayo nagja-charge, kung fast charger ba gamit nyo, ganun. Ganun po yun. Ngayon, sa price range naman po ng battery, nakadepende din po yan sa specs. Nakadepende din po yan sa specs ng battery. Let's say, ito si Waybolt, 72 volt, 60 Ah. Ngayon, yung voltage nun, yun yung voltahe niya, yung pinaka parang power niya, something. Correct me if I'm wrong ha. Pero yung AH, yun yung capacity niya. Ngayon, the more na pataas yung AH mo, the more na long range. Let's say si Waybolt ulit, 72 volt, 60 Ah. Sa setup ko, kaya niyang tumakbo ng 100 to 130 kilometers. So yes po, upgradable ang mga electrics. Marami na pong parts ngayon, marami na pong nagagawa, marami na pong technician. So wag po kayong kabahan. Di tulad dati po naabutan ko rin yon around 2015. Bibihira lang ang technician na marunong mag-modify. So naghahanap kami ng battery, yung mga lithium na naglalabasan na batteries medyo alam niyan, medyo kahina-hinala pa yung mga nagbi-build nun. Tapos talagang alam ko mas pricey noon kasi nga ilan lang sila. Pero kasi wala naman, hindi ko rin naman din kasi pinapansin yung electric noon. Kasi nga pag sinabi mo mga e-bike, wala, e-bike malapitan lang yan eh. Pero iba na po yung technologies ngayon eh. Iba na po yung panahon ngayon kumpara sa 2015. 11 years ago na po yun eh. So dihamak na mas advanced na ngayon kumpara dati. May mga electric na nga po na all stock, kaya makapagsabayan na sa motor eh. Hindi ko naman sinasabing kompetensya yun, pero alam mo yun, kaya na makapagsabayan. Mapapaisip ka na lang na iba na yung mga electrics ngayon. Dati pag sinabi mong Tesla, lagi silang binubuli eh. Mga EV vehicles, mga e-car, lagi silang binubuli dati, di ba? Nung lumabas yung Tesla, bading Tesla, naka-Tesla, bading ka. Sa ibang bansa po yun Pero ngayon, tingnan nyo, sobrang dami na naka-Tesla. Iba, pinanda-drag race pa. Ganun, di ba? So, babalik tayo sa topic kung ano na pinagsasabi ko. Pagka-computin nyo po, let's say kay Waybolt, sa sitwasyon ni Waybolt, ang battery niya is nasa 50,000, around 50,000 yun eh. Hindi ko na maalala yung exact amount, pero around 50,000 more or less. Matagal po yung battery, depende sa pag-charge nyo po parang battery lang ng cellphone. Sa charging habit nyo, kung naka fast charger kayo, nakadepende kung gaano katatagal yung battery. Parang sa makina lang po, nakadepende yung paggamit mo kung gaano katagal abutin ng makina ng motor mo. Ganun lang po, di ba? Pag hindi mo inaalagaan, nasa sa atin naman po yun. Kung hindi mo inaalagaan, wala, talagang hindi tatagal. Ako, nung talagang sobrang alaga ko yung mga motor ko nun, every month nagda-change oil. Hindi ko alam kung masama po yun, pero
sa ano ko, sa logic ko, sa iniisip ko lang, wala naman din siguro masama mag-change oil every month kahit na hindi ginagamit, mga ganun. Ewan ko rin eh. So mabalik ulit sa topic. Kasi isipin mo 50,000 tatagal ng 5 years or more, or siguro paabuti mo 3 years. Yung 50,000 mo baka ROI ka na nun eh, kumpara sa gasolina. Change oil mo, gasolina, araw-araw ka pumapasok. O sabihin natin Monday to Friday ka pumapasok, oh, gasolina mo nun magkano? Every month ka mag-change oil or every specific kilometers. Sa loob ng 3 years magkano magiging gastos mo sa gasolina, sa change oil? Syempre hindi mo mawala dyan yung mga modification, yung mga accessories. O magkano magiging gastos nyo po dyan sa mga magiging wear and tear nyo, diba? Sa brake pad, sa bearing, sa gulong. Pag electric naman, electric oh, electric to so ngayon isipin nyo naman kung di baterya lang 50,000 sa loob ng 3 years, minimum 3 years, compute nyo na lang po 365 sa isang taon times 3, 1,000 plus 1,000 plus days. 50,000 divided by 1,000 plus days, o sabihin natin 1,000 araw. 50,000 divided by 1,000 days, 50. Sabihin mo 50 per day ka lang sa loob ng 3 taon, ng ano, almost 3 years, 50 pesos. Diba? Oh, paano din kung mapatagal mo pa yung battery life ng battery mo, diba? Umabot ng 5 years or more. Kaya pag nakabili po kayo ng electric kahit mag 50 pesos per day lang kayo nahulog sa alkansya, mag-ipon lang po kayo ng ganun. Kung hindi nyo kayang mag-isang bagsakan ng 50,000, diba? Yung iba po kasi hindi open-minded sa ganito. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero yung iba hindi open-minded. Iba nangaasar lang kasi ayaw nung electric. Naintindihan ko naman po yun. Kasi ako, mabalik sa akin ha, nangaasar din po ako ng electric dati. Naasar ko yung mga yan. Oy, Bert, mabagal lang yun eh. Pabirin nyo yun, isang hater ng electric, naka-electric na ngayon. Dati naka-sports bike po ako. Kung isipin nyo po, mas gugustuhin ko mag-sports bike kasi mas makakastignan eh. Pero pagdating sa pagiging practical, nung naging open-minded ako, nung tinry ko yung electric, wala din naman palang masama mag-electric. Which is parang mas nagustuhan ko pa nga kaysa sa degasolina. Kasi ang degasolina vibrate, lalo yung mga single cylinder. Ibang 2 cylinder din siguro, pero yung mga 3 cylinder pataas, mas smooth yun syempre. Yung nga lang, mas mahal yun, mas mahal din yung gastos mo. O diba, mas mahal gasolina nun. Syempre, ilan ang gas consumption nun? Hindi amang na mas malakas sa gasolina yun kumpara sa single cylinder ng motor. Yung engine oil, ilang liters yun. So, sa mga nagsasabi naman po na well, nakatipid ka sa gasolina, magkano naman yung kuryente mo kada buwan. Si Waybolt 60AH, nung kinumpute ko, wala pang 40 pesos kung hindi ako nagkakamali. Wala pang 40 or 50 pesos per full charge. So makaka 130 kilometers na ako nang wala pang 40 to 50 pesos. Kung biyahe lang ako, bahay to work, work to bahay, or bahay to school, school to bahay, sabihin natin 10 kilometers sa isang linggo, no? Monday to Friday, isang linggo, 50 kilometers ka lang. O edi 2 linggo agad yun bago ka mag-charge. Sa 2 linggo na yun, 50 pesos lang ang gastos mo sa kuryente. Diba? O meron din mga free charging. Ibang mga dealers nag-offer sila ng free charging. O makicharge po kayo dun, sulitin nyo kung may malapit na dealership sa inyo, saan nyo nabili yung electric nyo. Sa mga malls may mga free charging naman. Ito naman sa mga 4 wheels or sa mga naka type 2. Ano ba po yung mga katanungan nyo na hindi ko pa nasasagot? Comment nyo lang po dyan sa baba. Kapag nagdududa pa po kayo sa electric, pwede naman po kayo magtanong sa mga naggumagamit na, kaysa mag-hate kayo sa electric. Kasi tingnan nyo po yung presyo ng gasolina ngayon. May napanood din ako sa balita, wala pang balak bumaba agad. Aabot pa daw ng 200 pesos yung diesel.
Diba, grabe kawawa po yung mga jeepney drivers, yung mga naka-diesel. Tsaka kung lumingon po kayo sa paligid, most probably katulad nito, may mga naka-electric na po dyan, mga hybrids, mga fully electric, diba? Di tulad dati na bibihira lang. So hindi na kayo mag-worry. So yun lang, very short vlog lang. So ko lang i-address yung mga ganong klaseng tanong. Once again guys, this is Wadspeed. Ride safe, stay safe. Yeah! Babush!